Isang seaman ang asawa ni Melva, kaya't mag-isa niyang pinalaki ang kambal nilang anak. Isang malaking challenge talaga sa isang nanay ang magpalaki ng mga batang magkasing edad at puro pa mga lalaki. Maayos ang takbo ng buhay ng pamilya, bagamat nag-iisa siyang tumatayong ama at ina sa kambal. Subalit, sinalubong siya ng isang dagok. Ang maayos na takbo ng buhay ay nadiskaril nang magkaroon ng dengue ang panganay na si Mickey sa gulang na 7 taon. Nag-umpisa lang yun sa lagnat Akala nga namin laking yung tinatawag na lagnat laki. Tapos dinala ko siya sa doktor for check-up lang, parang pa-check up lang. Hindi ko akalain na for admission na yung kasong yun. July pa lang noon, ginigreet na niya ako ng Merry Christmas, which is not familiar sa isang sitwasyon. Never in my mind talaga na inisip ko na siya ay mawala. Taong 2002 nang bawian ng buhay sa ospital si Mickey. Bago natanggap ang katotohanang wala na ang isang anak, naging pagsubok pa sa kanya ang pagsasabi sa kanyang bunso ng tungkol sa nangyari. Una ko munang concern yung kakambal niya. Pagdating ko sa bahay, ayan, excited na yung kakambal, si Mimel. Excited na siya kaya nandiyan na si Mami. Mami, tapos yakap siya ng yakap sa akin. Nasaan si Kuya? So, syempre, umalis kami ng bahay, dalawa kami. He was expecting dalawa din kami uuwi. So, ang ginawa ko, dinala ko muna siya sa kwarto. Sabi ko, anak, halika muna, punta tayo sa kwarto. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo si Kuya, sabi ko, nandun na siya sa heaven. Tapos siya, ang response niya kaagad, sabi niya, wow, sabi niya, ang galing naman ni Kuya, ang ano naman ni Kuya, ang galing ni Kuya, ang ganda ng pinuntahan niya. Iyak ako na iyak na nabibless ako sa kanya kasi hindi siya umiyak, hindi siya nagko-question kay Lord. Tapos sabi ko, alam mo ba anak ang ibig sabihin ng sinasabi ko? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sabi niya, opo mami, sabi niya. Tapos sabi ko, ang ibig sabihin na anak yung kapatid mo, hindi na siya babalik. Tapos sabi, tayo na lang dalawa. Tapos sabi niya, opo mami, alam ko po yun. Di ba mami, susunod naman tayo sa kanya? Tapos sabi ko, oo anak, so na-rebuke na naman ako. Parang na-rebuke na naman ako sa kanya reaction. Tapos sabi ko, Lord, thank you Lord, na ang anak ko naintindihan niya, Lord. Please help me, give me the strength. Sa paglipas ng mga taon, nakabangon na si Melva. Umalis muli ang kanyang asawa at taong 2010 ay binalak nilang manirahan sa Canada. Ngunit nabago ang kanilang plano nang magkasakit naman ang bunsong si Mimel. Waiting na kami sa embassy, talagang maganda na talaga sana. Na-diagnose siya na may leukemia. Malaking challenge din sa akin kasi the same time what happened to Mimel, this happens also without my husband and I was alone. Pagpasok ko sa kwarto, sabi niya, Mami, sabi niya gano'n, ang sakit ko. Sabi ko, anak, sabi ko, halika muna. So, niyakap-yakap ko muna siya. Sabi ko, halik nga. Tapos, ano daw sakit ko? Sabi niya. Sabi ko, anak, sabi ng doktor, anak, meron ka daw leukemia. Tapos, umiyak ako. Tapos sabi niya, leukemia lang pala yan, Mami. Leukemia lang pala yan. Wala yun. Sabi niya gano'n, okay lang yun. The Lord is with us. Umiyak na naman ako. Sabi ko, alam mo ba kung ano ang leukemia? Sabi niya, of course naman, Mami, third year high school na ako. No? Alam ko yun, no? Cancer of the blood yan. Sabi ko. Iyak ako ng iyak. Niyayakap ko siya. Tapos hinahaplos ko yung likod niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Mami. The Lord is with us. Sabi niya, leukemia lang yan. Napakaliit lang na bagay niyan. Sa gitna ng pagdurusa ng anak, waring binabasag din ang puso ni Melva. Dahilan para magtanong siya sa Diyos. Sabi nga nila, i-rate daw yung pain from 1 to 10. Sabi niya, kung i-rate daw niya yon more than 10. Tapos inuuntog niya yung kanyang ulo sa dibdib ko. Sabi niya, masakit Mami. Tapos gusto na niya iuntog sa wall ng hospital. Sabi niya, ang sakit Mami, ang sakit. Tapos sabi niya, pero huwag kang mag-alala, kaya ko to. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, look at us. Don't you care? We're so miserable. Look at us, Lord, don't you care? Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang paghipo ng Diyos sa kanya. Inano sa akin ni Lord yung vision tungkol sa Mark 4:34, yung Jesus comes the storm. So sabi, parang nililid ako ni Lord na nandun sa storm sila. Tapos may nagtatanong ng disciple na, don't you care if we drown?
sinagot ako ni Lord na parang audible voice na sinasabi ni Lord sa akin, is my presence not good enough? Mula noon yung narinig ko talaga yung boses ni Lord na, is my presence not good enough? Tamimi na ako. Yun ang pinaghahawakan ko throughout that process na 1.5 year na nag-isa lang akong nagbabantay sa anak ko. Yun ang pinaghahawakan ko na. Makalipas ang 1 taon, pumanaw na rin si Mimel. Sa tulong ng kanyang mga kapatid sa Panginoon, nanumbalik ang lakas ni Melva na magpatuloy sa laban ng buhay. Yan talaga si Lord talaga ang nag-draw people to help us. Kaya nga napaka-faithful talaga ni Lord nung sinabi ni Lord na don't you care, nung sinabi ni Lord sa akin na is my presence not good enough kasi ang daming taong pinadala ni Lord para tulungan kami. Ginamit ng Panginoon ang mga pinagdaanan ni Melva para magbigay inspirasyon at payo sa mga tao na kapareho niya ng naging karanasan. Sabi nga nila, hindi ka ba nagtampo sa Diyos? Yung una mong panalangin na i-extend ang buhay ng isa mong anak, hindi sinagot. Yung pangalawa, hindi rin sinagot. Hindi mo ba nasasabing ang Diyos ay malupit? I believe si Lord ay hindi sadista. He has proven me na He is love. Ang gusto ko sanang makita ng ibang tao na sa ating mga problema na dumaan, kung ano mang problema yan, hasing nanto, temporary nanto. That's what I've learned from my children. Tingin ko sa aking wife na napakatapang talaga niya. Alam ko na si Lord ang nagbigay ng tapang sa kanya. Naka-empleyo pa sa barko ang asawa ni Melva. Hindi man sila nagkaanak muli, mas pinatatag ng Diyos ang kanilang relasyon. Kasama rin ni Melva ang mga alaga niyang aso. Bukod sa pagiging aktibo sa simbahan bilang choir member, ay bumalik din si Melva sa pagtuturo sa kolehiyo. Gusto kong ipahatid sa mga manunood na hindi talaga ipahintulot ni Lord ang isang pagsubok sa isang tao kung hindi natin kaya. Masarap maging Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, may problema. Kung Kristiyano ka, may problema. Maging Kristiyano ka na. Dahil meron kang sandalan eh. Meron kang Diyos.